Isang mapagpalang araw na naman po mga kadahon. Ang topic po natin ngayon ay tungkol naman sa talong or eggplant. Alam niyo po ba mga kadahon na ang eggplant ay unang nadiskubre sa bansang India noong 3,000 taon nang nakakalipas? At ito ay kumalat na rin sa bansang China, North Africa, Japan, Algeria, Egypt, Europe, Amerika, at bansang Asia. Ngunit alam niyo po ba mga kadahon na ang talong o eggplant ay ang mga taga-Turkey ang nagdala nito sa ating bansa at sila rin ang nagpakalat nito sa buong Asia. Ngunit alam niyo po ba mga kadahon na noong unang panahon ang talong o eggplant ay tinatawag nilang kagrupo ng isang prutas. Ngunit nang lumipas ang mga panahon, magpahanggan ngayon, ito po ay naisama na sa mga gulay. Dahil nalaman nila na pwede pala itong isama sa iba't ibang klaseng lutuin ng ating mga ulam. At napag-alaman din ng ating mga dalubhasa na ang talong ay napakaraming bitamina nito na naidudulot sa ating kalusugan na mas importanteng kailangan ng ating katawan ito sa araw-araw. Unang-una na nga po ang vitamin B. Nakakatulong po ito sa ating katawan para mas pasiglahin nito ang ating mga dugo. At sunod po ang beta-carotene, ang vitamina A, nakakatulong para magkaroon tayo ng mas malinaw na mata. At sunod po ang vitamin E, nakakatulong para pabatain ang ating mga balat o pigilan na mangulubot kaagad ang ating balat at magkaroon tayo ng mas kaaya-ayang balat at upang maiwasan ang maagang pagtanda ng ating mga balat. At sunod po, natuklasan din ng ating mga dalubhasa na ito ay mayaman din sa vitamin K na nakakatulong para proteksyonan ng ating mga buto at bigyan tayo ng mas malakas pang pangangatawan. At natuklasan din po ng ating mga eksperto na ito rin ay mayaman sa vitamin C na nakakatulong para palakasin ang ating immune system at isa rin po ito sa tumutulong para mas magkaroon tayo ng malusog na balat at magandang balat dahil nandyan si vitamin A na pag nagkombinasyon si vitamin E at vitamin C, ito po ay nagbibigay ng anti-aging o pumipigil sa maagang pagtanda ng ating mga balat. Mayaman din po ito sa potassium na nakakatulong para magkaroon tayo ng masigla at maayos na puso at malusog na puso. Meron din po itong calcium, magnesium at phosphorus. At meron din po itong sodium, iron. Meron din po itong anthocyanin at antioxidant na nakakatulong para magkaroon tayo ng malakas na tiyan at nakakatulong din po ito para labanan ang mabahong pawis. At ang talong din po ay kinikilala ng ating mga dalubhasa na isang antibiotic dahil po ito ay nililinis nito ang ating mga liver at meron din po itong anti-inflammatory, hepatoprotective. At nakakatulong din po ito mga kadahon sa mga taong gusto magpapayat dahil po ang ating talong o eggplant ay mababa ang calories. Kaya big help po ito sa mga nagdidieta. Dahil tumutulong po ito ang naalisin din ang mga kolesterol sa ating katawan at higit sa lahat inaalis po nito ang mga lason sa ating katawan. Sumunod po mga kadahon, nakatulong din ito sa mga taong dumadanas ng arthritis at gout dahil sa iron na meron po ang ating talong dahil binibigyan po nito ng maayos na sirkulasyon ang ating mga dugo at
tumutulong po ang talong para wag mamuo ang mga dugo sa ating mga ugat at dahil po doon naiiwasan ang pagkirot ng ating mga arthritis or ng gout. Sunod po mga kadahon, nakakatulong din po ang talong para magkaroon tayo ng maayos na brain cells or maayos na daloy ng ating dugo sa ating mga ugat papunta sa ating mga utak. Dahil inaalis po nito ang anumang lason na pwedeng maging sanhi para mamuo ang mga dugo natin sa ating mga ugat at inaalis rin po nito ang mga uric acid sa ating mga dugo. At dahil po doon, nagkakaroon ng maayos na sirkulasyon ang mga dugo natin sa ating mga ugat, papunta sa ating mga utak at sa iba't ibang parte ng ating katawan. At sunod po mga kadahon, ayon sa ating mga eksperto, nakakatulong din po ang talong o eggplant sa mga taong dumadanas ng diabetes. Kaya pinapayuhan po ng ating mga eksperto ang mga taong dumadanas ng diabetes na kumain nito 2 beses sa isang linggo. At kung pwede nga lang daw, pinakuluan lang or nilagang talong lamang ang kainin. At ayon sa ating mga eksperto, nakakatulong din po ang talong para sa ating mga kalalakihan para magkaroon sila ng strong na muscle sa kanilang mga ari at para makapag-produce ng maayos na similya. Nakakatulong din po ang talong o eggplant sa mga taong gusto nang umiwas sa paninigarilyo dahil tumutulong po ito para labanan ang pagka-addiction sa sigarilyo ng isang tao. Dahil ang eggplant po ay ayon sa ating mga eksperto, ito ay mayroong vascular strengthening properties at aphrodisiac properties at mga bitamina at mineral na meron po ang talong na nakakatulong para pataasin ang potency ng isang tao. At ayon din po sa ating mga eksperto, pwede din po ito sa mga nagpapadedeng nanay para mas maging malusog ang baby at maging ang nanay para mas mabilis lumakas ang nanay at ang baby. Ayon din po sa ating mga eksperto, kung tayo po ay pipili ng talong, dapat mas piliin po natin ang mas bata pang talong dahil ito po ay punong-puno ng bitamina na mapapakinabangan ng ating katawan. Ngunit wag daw po tayong bibili ng mga talong na matanda na dahil pwede po itong magdala ng lason sa ating katawan. Ang palatandaan daw po ng taong nalason ay makakaranas siya ng panghihina at umiiksi ang paghinga at nakakaranas ng kumbulusyon at pagsusuka. Kaya maging maingat po tayo sa pagbili ng talong o mga niluluto nating talong o eggplant. Piliin lang daw po natin ayon sa ating mga eksperto ang mga talong na bata pa yung itsura. At wag na yung matanda na dahil yun po ay pwede na mag-cause ng pagkalason sa ating katawan. At ayon din po sa ating mga eksperto, nakakatulong din po ang talong para pagalingin ang ulcer ng isang tao at pagalingin din ang mga sugat-sugat sa balat ng isang tao. At ayon din po sa ating mga eksperto, kung ang isang tao ay dumadanas ng sakit sa puso, mas dalasan ang pagkain ng talong para mas magkaroon ng maayos na sirkulasyon ang kanilang mga puso at upang manumbalik ito sa normal. At nakakatulong din po ang talong sa mga taong dumadanas ng anemia o sobrang kulang ng dugo or natatalo na ang pulang dugo. Nakakatulong po ang talong para magkaroon ng maayos na sirkulasyon ang ating pulang dugo sa ating mga ugat at gawing normal ang hemoglobin. At ayon din po sa ating mga eksperto, kung hindi po natin maiwasan na makabili tayo ng matandang talong, upang maalis po ang lason nito, hiwain po natin ito at ibabad po natin ito ng 5 minuto sa mainit na tubig bago po natin ito lutuin. Salain muna po natin at
saka natin lutuin para siguradong naalis na po yung lason na meron ang matandang talong na ating lulutuin. At sunod po mga kadahon, nakatulong po ang nilagang ugat ng talong sa mga taong may hika. Uminom lamang po kayo ng nilagang ugat ng talong para mawala ang inyong hika. At sunod po mga kadahon, ayon sa ating mga eksperto, nakakatulong din po ang talong sa sore throat o yung nananakit ang lalamunan, namamaga ang lalamunan. Uminom lamang po kayo ng katas ng dahon ng talong para mawala ang pananakit ng inyong lalamunan or pamamaga ng lalamunan. Sunod po mga kadahon, nakakatulong din ang talong sa mga taong nananakit ang sikmura. Same procedure lang po, uminom din po kayo ng katas ng dahon ng talong para mawala po ang pananakit ng inyong sikmura. At ayon sa ating mga eksperto, kung kayo naman po ay may sugat, kunin nyo lang po yung tangkay at lagain nyo lang po at yun po ang ipanghugas ninyo sa inyong sugat para mas mabilis itong humilom. Sunod po mga kadahon, ang pagkain ng talong ay nakakatulong din para labanan ang cancer o pagkalat ng cancer sa ating atay, sa ating kolon, sa ating baga at sa iba pang bahagi ng ating katawan. Kaya napakalaking tulong po ang pagkain ng talong dahil ito ay lumalaban o humaharang sa pagkalat ng bakterya ng cancer o pagkakaroon ng sakit na cancer. Sunod po mga kadahon, nakakatulong din po ang pagkain ng talong para magkaroon tayo ng maayos na blood pressure dahil pinanonormal po nito ang ating dugo at binibigyan rin po tayo nito ng maayos na pakiramdam at maayos na daloy ng dugo. At sunod po mga kadahon, nakakatulong din ang pagkain ng talong para magkaroon tayo ng maganda at matibay na ngipin. Kaya maganda po itong ipakain sa mga bata. Ngunit wag lamang po palagi upang maiwasan din ang kanilang pagpayat dahil nga po ito ay nakakapagpapayat din. Kaya maganda itong kainin ng mga taong gustong pumayat. Ayan lamang po mga kadahon. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Don't forget, subscribe to my YouTube channel, Herb7 channel, like, comment, and share. Happy watching and God bless us. Ingat po kayo. Bye-bye.